So ayun mga kagulay, good morning. At andito po ako sa aking tanim na pipino. At katatapos ko lang po mag-spray ng Gorsbet 1000 plus. Ayan, so nakalagay po siya sa galon ng Wilkins. So akala nyo tubig lang to So bubuhos natin para makita nyo ng growers bet to. So yung palatandaan na growers bet to ay yung bumubula pagka ito ay naipatak natin sa semento or sa lupa. Siyempre papakita ko sa inyo yung palatandaan na growers bet 1000 plus itong aking ina-apply dito. So pakita ko sa inyo. So para sa akin ito yung palatandaan na Gorsbet at legit yung ating ina-apply na Gorsbet 1000 plus. So pag pinatak po siya sa lupa ay bubula po siya. Ayan. So bale mga kagulay, yung iba kasi nakakabili nito sa online ay kahit ibuhos mo sa semento o sa lupa, wala kang makikitang bula or hindi siya kumukulo. Sa mga nagtatanong nga pala mga kagulay kung bakit naka-Wilkins tong ating Gorsbet 1000 plus. So bale mga kagulay, yung aking kasing stock na Gorsbet ay nasa container. So meron po tayo 1 container na ini-stock para sa panggamit dito sa aming mga gulay. Kaya nililipat ko na lang ito sa Wilkins o yung malinis na lalagyan. At syempre bago ko naman itong lagyan, dahil nga itong Wilkins ay purified para hindi rin pumamatay yung mga microorganism niyang kasama dito sa Gorsbet, ay hinugasan ko pa rin ito ng tubig poso. So safe na safe itong ating Gorsbet, kaya epektibo ito sa aking mga tanim. At talagang sinisigurado ko na malinis yung aking sprayer na aking ginagamit. Puntahan na natin yung aking pipino dahil katatapos ko nga lang mag-spray. So ngayon kasi November 27, 10 days. So kada 5 days po ako nag-a-apply. Ito na po yung itsura ng pipino ngayon, kahit nadaanan siya ng tubig baha, kahit nalubog, ito na po siya. Ayan, so makikita nyo mga kagulay, nagtalbos na siya sa 10 days na aking pag-a-apply ng Gorsbet 1000 plus. Ito na po yung resulta, dahil ikalawang spray ko pa lang po ngayon, dahil pang 10 days pa lang po ngayon. So makikita po natin sa susunod mga araw yung magiging resulta pa ho nito sa aking pag-a-apply. Ayan, so ito na po yung ating pipino ngayon. So ito kasi medyo maliliit na ito mga kagulay. Ito yung medyo nahuli ng labas at medyo malalim yung pagkatanim. So hindi natin maiwasan yun dahil iba-iba po ang mga nagtanim na tao dito. So hindi natin makontrol. So itong malalaki, ito po yung medyo mabababaw. Ayan, so makikita nyo ang ganda ng talbos, malinis na malinis. At yung ating area or lupa natin tinaniman, tina-scrapan na natin. Ayan. At yun mga kagulay, doon naman po sa may silihan ko, magbibigay din po ang update doon. Napakaganda na po yung nilalabas sa talbos niya. Matapos din po nagamitan ko ng Gorsbet 1000 plus. At wala pa po akong ginagamit na ibang lason doon. Puro Gorsbet lang po para napalabas yung talagang talbos niya. So kalimitan kasi dito sa aming mga nagsilin itong dinaanan ng Bagyong Pipito, karaniwan na lumalabas sa talbos ay mga kulot na. So nagulat lang ako sa akin, ay talagang unat na unat at maganda yung naging labas ng talbos at hindi po siya nangungulot. So magbibigay po ang update doon. So sa ngayon nandito pa ako sa may aking tanim na pipino. Ayan, ayan siya. So abangan nyo pa yung iba kong update dito sa pipino. At syempre sa mga gustong mag-order, pwede po kayo mag-PM sa akin. At garantisado ko naman po sa inyo na hindi masasayang itong pambibili nyo dito sa Gorsbet, lalo na sa mga nagpaparecover ng kanilang tanim matapos nga ang bagyong Pipito.